At happy Sabbath. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang paggabay at protection sa atin na tayo po umabot sa mga oras na ito. So, kami po ay naatasan na mag-study patungkol po sa Three Angels Message at ang topic po na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin ay ang Fear God. So, ito po yung sa First Angel's Message pa po. So, dito sa Revelation 14 verse 6, "And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people." 7, saying with a loud voice, "Fear God, and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth, and the sea, and the fountains of waters." Who is the God that we ought to fear? So dito, tinatanong sa study po na ito, may katanungan po kung sino po yung Panginoon na dapat natin katakutan. So dito po ang kasagutan po ay the Father and the Son of God. So, ang Ama at ang kanyang anak na si Jesucristo. So, fear God. Ano nga ba po, ano po ba ang ibig sabihin sa pagkatakot sa Panginoon? So ito po ba yung parang takot tayo sa katulad ng sumusunod tayo sa kautusan ng ating Ama dito sa lupa dahil natatakot tayong pagalitan? Or ano po may ibang ibig sabihin pa po ba ang pagkatakot sa Diyos? So dito sa Psalms 111 verse 10, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all they that do His commandments. His praise endureth forever." So, ang pagkatakot po sa Diyos ay ang simula ng kaalaman at ang mabuting pagkaunawa at tumutupad ng kanyang kautusan at nagbigay ng kalwalhatian sa kanya habang siya ay nabubuhay. So, ang ibig sabihin po sa pagkatakot sa Diyos na sinasabi dito, ayun po ay ang pag-aralan natin ang kanyang mga salita at ating sundin ang kanyang mga palatuntunan. Sa Genesis 20 verse 11, "And Abraham said, Because I thought, surely the fear of God is not in this place, and they will slay me for my wife's sake." So, ito po yung kwento ni Abraham. Pumunta sila sa isang kaharian na yung hari ay nagkagusto kay Sarah. So, si Abraham, tinawag siya na father of faith, pero dito, parang nawalan siya ng tiwala sa ating Panginoon dahil siya ay nagsinungaling na si Sarah ay kanyang half-sister. So, although totoo yon na half-sister niya si Sarah, pero hindi niya inako na asawa niya si Sarah dahil nga natakot siya na baka ipapatay siya ng hari. So, dito kasi sinasabi niya na sa isip niya na ang mga tao sa lugar na yun ay walang takot sa Panginoon. So, katulad nga ng sinabi kanina ng pagkatakot sa Panginoon, ayun po ang pag-aaral ng kanyang mga salita upang malaman natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Sa Leviticus 25 verses 17 and 36, "You shall not therefore oppress one another, but thou shalt fear thy God, for I am the Lord your God." Sa 36, "Take thou no usury of him, or increase, but fear thy God, that thy brother may live with thee." So dito sinasabi po na wag tayong gumawa ng mga bagay na ikakasakit ng ating kapwa, at wag nating katulad po ng sa panahon natin ngayon na kapag yung pera natin pinapautang, kailangan may interest. So dito sinasabi na wag tayong tumulong dahil umaasa tayo na tutulungan din tayo pabalik ng taong tinutulungan natin. So, kung isipin natin na sa bawat pagtulong natin ginagawa, nakikita yun ng Panginoon kung buong puso na pagtutulong yun, at hindi lamang dahil nakikita tayo ng ibang tao na tumutulong at para may masabi sila sa atin at mapuri tayo. So, dito sinasabi na kapag tumutulong tayo, hindi dahil sa may inaasahan tayong kapalit or para maging mabango yung pangalan natin sa ibang tao, kundi dahil sa pagkatakot natin sa Panginoon at alam natin kung ano yung kanyang mga kautusan. Sa Deuteronomy, 6 verses 13 to 24, "Thou shalt fear the Lord thy God, and serve him, and shalt swear by his name. And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God, for our good always, that he might preserve us alive as it is at this day." So,
So dito, sinasabi na kailangan na magtakot tayo sa Panginoon at atin siyang paglingkuran. So, darating yung araw na ang bayan ng Diyos ay persecute na mga tao sa sanlibutan. So, yon ang parang pleasure para sa atin or privilege para sa atin na pinipersecute tayo dahil sa pangalan ng Panginoon. At dito sa 24, sinasabi na kapag tayo ay sumusunod sa kautusan ng Panginoon at tayo ay may takot sa Panginoon, yun po ay para po sa ating kabutihan. Kasi kapag wala tayong takot sa Panginoon, wala tayong kaalaman patungkol sa kanyang mga kautusan, ay gagawin lang natin ang mga bagay na gusto natin gawin at hindi na natin iniisip kung ano yung magiging impact sa atin. Kung ito ba ay makakabuti at makakasama sa atin. So, Deuteronomy 8, verse 6, Therefore thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in His ways, and to fear Him. So, dito sa 13, verse 4, You shall walk after the Lord your God, and fear Him, and keep His commandments, and obey His voice, and ye shall serve Him, and cleave unto Him. So, dito po sinasabi na lagi po nating pakatandaan yung mga kautusan ng Panginoon at lumakad tayo dito sa lupa kung paano lumakad ang ating Panginoong Hesukristo. Dito sa 13 verse 4 na alam po natin yung kwento ni Kristo at alam po natin kung paano lumakad ang ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay nabubuhay sa libutan. So tayo po na mga nag-claim na Christians or tagasunod ni Kristo ay kinakailangan din po na lumakad tayo kagaya ng paglakad ni Kristo dito sa libutan at kung paano po na hindi siya bumitaw sa kamay ng kanyang ama nung siya ay nandito sa libutan ay kinakailangan na ganun din po tayo. Kasi kaya si Kristo ay Christ is tempted in all points as we are yet live without sin. Kasi ni minsan hindi naputol yung communication niya sa Panginoon. So kaya tayo nagkakasala kasi nakalimutan nating makipag-usap or tinatamad tayo minsan na makipag-usap sa ating Panginoon upang mapaalalahanan tayo sa mga bagay na ating gawin at hindi dapat na ginagawa. Dito sa Proverbs 3 verse 7, Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. So, dito kapag masyado nang mataas yung tingin natin sa ating sarili at iniisip natin na hindi na natin kailangan ng tagapagligtas. So, dito po, nagpapakita lamang na tayo po ay walang takot sa Diyos at tayo po ay walang kaalaman sa kanyang mga kasulatan. So, bakit nga ba kailangan na katakutan natin ang Panginoon? So, dito sa Joshua 4 verse 24, That all the people of the earth might know the hand of the Lord, that it is mighty, that ye might fear the Lord your God forever. So, katulad na lamang po dun sa Matthew verse 5 na let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, ganun din po dito sa Joshua 4 verse 24 na kung doon sa Matthew 5 ay sinasabi na kailangan na ang ating ilaw ay mailawan ang buong sanlibutan. Dito po, para may pakita po na dito sa Joshua, sinasabi po dito na sa kahit anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay, ay huwag po nating kalimutan na may Panginoon tayong handang tumulong para makita po ng sanlibutan na kahit tayo ay nahihirapan na, hindi pa tayo bumibitaw, at makikita nila kung paano tayo tutulungan ng Panginoon. At sinasabi dito, The earth might know the hand of the Lord that it is mighty. So makikita nila kung paano kang kapangyarihan ng kamay ng ating Panginoon upang sila ay magsimulang magsaliksik sa salita ng Panginoon upang sila ay magkaroon din ng takot sa Diyos. Dito sa 2 Kings chapter 17 verse 39, But the Lord your God you shall fear, and He shall deliver you out of the hand of all your enemies. So relate lang din po siya doon sa Joshua na sa kahit anumang hirap ng buhay, huwag tayong bumitaw doon sa kamay ng Panginoon dahil nalalaman naman po natin
na lahat ng pagsubok na ibinibigay ng Panginoon sa atin, alam niya kakayanin natin yun. At sa bawat pagsubok, tayo ay handa niyang tulungan. So, ganun din po dito na kahit gaano man kahirap yung pagsubok na yan, huwag po tayong bumitaw sa Panginoon dahil dito, kapag tayo po ay tapat na nananampalataya sa ating Panginoon, siya po yung magdi-deliver out sa atin sa kamay ng ating mga kaaway. So, Proverbs 2 verse 5, Then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. So, na maintindihan po natin yung tunay na pagkatakot sa Diyos at tayo po ay magkakaroon ng karunungan sa Panginoon. So, hindi po ito yung sinasabi na basta matakot ka lang sa Panginoon, kundi dito pinapaintindi po sa atin kung ano po yung tunay na pagkatakot sa Panginoon. Sa Ecclesiastes 12 verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. To whom should we fear? So, sino po ba yung dapat nating katakutan? Sa Jonah 1 verse 9, And he said unto them, I am an Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land. So, dito sinasabi ni Jonah na ako ay isang Hebrew, at ako ay natatakot sa Panginoon, ang Panginoon ng langit, na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupa. What do you call those that follow the commandments of God? So, ano po ba yung mga tawag sa taong hindi natatakot sa Panginoon or yung mga hindi sumusunod sa kanyang mga kautusan? Sa 1 John chapter 2 verses 4 to 6, He that saith, I know him, and keepeth not his commandments is a liar, and the truth is not in him. So, kung sino man yung nag-aangkin na nakakaalam sa kautusan o nakakilala kay Kristo at hindi nakikita sa kanyang buhay, siya ay isang sinungaling. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. He that saith he abideth in him ought to himself also to walk even as he walked. So, itong verse na to parang masasabi natin na easier said than done. Kasi minsan, madali lang magsabi na ito gawin mo, ito ganyan. Pero minsan hindi rin natin nagagawa sa ating sarili. So dito, sa verse 6, sinasabi na kailangan mag-abide tayo kay Kristo at lumakad tayo kagaya ng kung paano siya lumakad dito sa sanlibutan. So magagawa lamang natin yon sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. So, wag po tayong lumimot na laging makipag-communicate sa ating Panginoon. So, ang instruction na ibinigay po sa atin ay makikita po sa 2 Corinthians 7 verse 1. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. So, dahil po sa pagkatakot natin sa Panginoon, tayo po ay nag-aral ng kanyang mga salita, at nalaman po natin yung mga kautusan at palatuntunan ng Panginoon at atin pong sinunod iyon. At dito po magsisimula ang perfecting of character. So, sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng salita ng Diyos, ay unti-unti nating mababago ang ating ugali hanggang sa makita ng mga tao sa atin ang ugali ni Kristo. So, yun po ang aking topic para po sa umagang ito. At talaga nagkipo ni Naa, naging kita magkabalay. Nandot kayo ang sa awit mo nagkaingod to God be the glory. So, ang tanan nga kahimayaan kaysa Ginoo ra gyud nato ihatag. So, kaganina ato ang gitun-an ang may tungod sa pagkahadlok sa Ginoo. Isip mo mo ang ato ang first angel's message o first message sa unang anghel. Okay? Ang karon ang ato ang pagkatun-an na pod mao niyang ikaduha nga mensahe sa unang anghel gihapon sa paghatag og kahimayaan sa Ginoo. So ang atong verse gihapon sa Revelation 14 verse 6, and I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, to every nation and kindred, tongue, and people.
and saying with a loud voice, Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth, and the sea, and the fountains of water. So karong kabuntagon ato ang fokusan ang paunsa nato mahimaya ang Ginoo. So glorifying God, how to live for His honor. So paghimaya sa Ginoo, paunsa ta magkinabuhi para sa iyahang kadungganan. So kita tanan, kumbaga kita gihimo ta sa usa ka dako nga tumong mao na ang paghimaya sa Ginoo. So ibig sabihin na ang ato aday existence, ang atong pagpanganak, himugso ni ining kalibutana kay dili lamang siya sulagma, dili siya by chance, kung dili adunay purpose, adunay tumong para i-reflect nato ang karakter sa Ginoo ug makadala ta og kahimayaan sa iyahang ngalan. So isa sa paraan para kita makahatag og kahimayaan sa Ginoo, giingon diri sa 1 Chronicles 16:19, Give unto the Lord the glory due to His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness. So mao ni ang isa no nga makapahimaya ta sa Ginoo sa diha di ay nga ato magdala ta og mga halad, magampo ta, magambahan ta sa iyahang mga ngalan. Pero unsa man gyud ang mas lalong pa nga meaning sa paghimaya sa Ginoo? Igo na ba nga mukanta ta sa iyaha during worship kada Sabado? Igo na ba nga every Sabat ta mo anhi diri sa simbahan? Kana lang ba? Dira lang ba taman? Kung dili aduna pa siya deeper na pa siya lalog nga pagsabot kung paunsa or unsa gyud ang meaning sa paghimaya sa Ginoo. Mao kana nung go deeper into our daily lives. So sa ato ang pagkinabuhi sa matag adlaw, makita ba ang kahimayaan o nakapahimaya ba ta sa Ginoo? So karon ato ang karong buntagon ato ang hibaluon kung unsa gyud ang pasabot sa paghimaya sa Ginoo, nganong importante man nga himayaon nato siya ug paunsa ta nga makapahimaya sa iyaha. So what does it mean to glorify God? Unsa man gyud ang pasabot sa paghimaya sa Ginoo. So to glorify means to honor, praise, and magnify. It is not about making God bigger. He is already infinite. Instead, it's about making His greatness visible through our lives. So ang paghimaya di ay sa Ginoo nagapasabot kini nga ato ang pasidunggan iyang ngalan, ato ang ambahan, ato ang ipadako. So not literally na ato ang ipadako ang Ginoo tungod kay ang Ginoo He is already infinite. Instead, ato ading mapadako ang Ginoo pinaagi sa ato ang pagkinabuhi. Ato ang himuon nga visible ang greatness sa Ginoo pinaagi sa ato ang pagkinabuhi. So ibig sabihin di ay ani mga kaisuunan na ang ato ading mga pinulungan sa matag adlaw, ato ang mga nilihukan, ato ang kinaiya, gikinahanglan nga kana magadala na kumbaga ang ato ang isig katao nga atong makasalumuha ana nga mga adlaw makatabang ta para sila mapaduol sa tiilan sa ato ang Ginoo. So dili nato tumo nga mapaduol sila sa ato kun dili mapaduol sila sa tiilan sa atong Ginoo pinaagi kanato nga nagreflect sa iyahang character. So giingon gani sa Matthew 5:16 na let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So kita gisugo sa Ginoo na nga atong ipadayag ang kahayag nga atong nabatnan nga gihatag sa Ginoo kay dili di ba gani nga ato ang takel atong niaging Sabado nga dili igo nga kabalot ta sa kamatuoran. Dili igo nga kabalot ta unsay kabubuton sa Ginoo. Apan gikinahanglan na ato kining ipakita ang kahayag sa mga tao na nakapalibot kanato ug aron nga ang kini day maayong buhat nga mao'y resulta sa pagkabalo nato sa kamatuoran, mao kana ang makita sa mga tao ug pinaagi ana mahimaya ang Ginoo nga naa sa langit. So why should we glorify God? So ganina unsa gyud ang meaning. So ang meaning di ay sa pag-glorify sa Ginoo kay dili lang sa atong panimbahon kun dili sa matag adlaw sa atong kinabuhi makapahimaya ta pinaagi sa ato ang words, action ug paunsa nato ipakita sa mga tao ang kahayag nga naata. Ug karon, why should we glorify God? Nganong kinahanglan man nato
i-glorify o himayaon ang Ginoo. Nakahimayaon ang Ginoo because He is worthy. So in Revelation 14 verse 11 says, "You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created." So tapos nga ato ang i-glorify ang Ginoo, ato pasidunggan ang Ginoo tungod kay siya ang nagbuhat kanato. Siya ang naglalang sa tanang butang ug binaagi sa iyahang kabubuton na hitabo ang tanang butang. Sumuon na nung kinahanglan nato himayaon ang Ginoo tungod kay siya ang naglalang kanato. O dili lang siya ang naglalang, kung dili siya usab ang nagtubos nato. Di ba gani sa kanta nag-ingon na 2 beses na ikay akin. Una gibuhat ta sa Ginoo, sunod ihatang gitubos. Ug dili lang na sa matag adlaw gi-sustain sa Ginoo ang atong mga panginahanglan. O mao man ang rason no nga takos gid siya nga ato ang himayaon. Sunod, because it is our purpose. So mao din ni ang atong tumong mga kaigsuonan no nga dili lang di ay nato mapasidunggan ang Ginoo pinaagi lang sa atong pagsimba. Kung dili kini di ay pagpasidungog sa Ginoo, kumbaga it compass sa every part sa ato ang life. Kumbaga naglangkob siya sa tibuok part sa atong life. Mo ganing gi-remind ta diri sa 1 Corinthians nga, remind us therefore, whether you eat or drink or whatsoever you do all for the glory of God. So mao ni ang ato ang purpose. Kita nag-exist para sa kahimayaan sa Ginoo. Next, nga nang kinahanglan man nato himayaon ang Ginoo, tungod kay pinaagi ni sa paghimaya nato sa Ginoo kay mapaduol ang uban sa tiilan ni Kristo. So sa diha nga, when we glorify God through our lives, people are drawn not to us, but to Him. So in John 12:32 says, "And I, if I am lifted up from earth, will draw all people to myself." So pinaagi di ay sa paghimaya nato kaniya, magapaduol, mapaduol ang uban kay Kristo. So sa diha day nga himayaon nato ang Ginoo makaigsuonan sa atong kinabuhi. Ang mga tao dili magapaduol sa ato, apan magapaduol sila sa Ginoo. Kay mamahimong, kumbaga ang atong binuhatan, mamahimong kahayag sa ilaha ba, mahimo silang curious. Ngano yung anak man si brother, nganong buutan mo kasi si sister o si brother nga. Makita nato no na ang karakter sa Ginoo nga ato ang gikinabuhi, mamahimo na siyang light sa mga tao sa atong palibot o pinaagi ni ana, madala nato ang atong isig ka tao sa tiilan sa Ginoo. Next, paunsa man ta maka-glorify sa Ginoo. So kaganina what it means to glorify God, nganong importante man nato nga i-glorify ang Ginoo, ug karon paunsa man ta makapag-glorify sa Ginoo. First, through worship and praise. Give unto the Lord the glory due to His name. Worship the Lord in beauty of holiness. So sa Psalm 29 verse 2, mo ni isa sa paraan kita makahimaya sa Ginoo no pinaagi sa atong pag-worship, dili lang matag Sabado, kundi every day sa atong kinabuhi, every morning devotional ug evening devotional, sa pag-ambahan nato, sa pagkanta nato, o pagpakita nato og pasalamat, o pagpakita nato og gratitude sa Ginoo, kana mahimaya nato ang Ginoo. Unsa pa, pinaagi diay sa atong pagsunod sa iyang kabubuton, pinaagi sa pagsunod sa ato ang pagsunod sa iyang will sa ato kay makapahimaya dayta sa Ginoo. So nag-ingon diri sa John 14:15 na kung naigugma kita kaniya, kinahanglan nga sundo nato ang iyahang kabubuton. So sa diha nga sundo nato ang mga balaod sa Ginoo, mao ka na ang makapalipay sa atong Ginoo, makapahimaya ta pinaagi kaniya. So i-reflect nato usab ang karakter sa Ginoo pinaagi sa pagsunod sa iyang mga balaod aron makapahimaya kita kaniya. Sunod, paunsa pa nga kita makapahimaya kaniya, pinaagi sa gugma o pagserbisyo sa uban. By this, all will know that you are my disciples if you have loved one another. So, mo din yung mga kaisunan mo nga sa diha, di nga mag-serve ta sa atong isig katao with kindness and humility kay makapahimaya dayta sa Ginoo. So, gingon diri nga makita sa Ginoo, nga makita sa mga tao nga kita iyang disipulo sa diha nga
managhigugmaay ang matag usa sa usa ug kumbaga i-serve nato ang atong isig katao nga nanginahanglan sa ato ang tabang. So gingan ganino na Christian should be a lovable people. So ang Christian katong mga nakadawat sa gugma sa Ginoo, sila po to ang mahigugmaon kayo nga mga tao kay nganuman kay gingan ganina there's no such thing as a loveless Christian kay God is love. So ang Ginoo nga atong gisimba mao ang Ginoo sa gugma. So kita nga mga Kristiyano, namin mga Kristiyano nga walay gugma. So dili tinuod nga Kristiyano sa diha mawala tay gugma sa atong isig katao. So wala tay gugma sa atong isig katao, dili ta makapahimaya sa Ginoo. So pinaagi din sa paghatag o gugma o pagpakita nato sa gugma sa atong isig katao sa pag-serve sa ilaha, biski gamay nga mga butang nga makatabang ta sa mga tao nga nanginahanglan, mao ka na ang makapahimaya sa atong amahan nga naa sa langit. Unsa pa ta makapahimaya sa Ginoo? Through bearing fruit. So by this my Father is glorified, that ye bear much fruit, so you will be my disciples. So ang ato ading amahan sa langit, mahimaya siya pinaagi sa ato ang pagdala sa bunga. Unsa man nga mga bunga ang ato ang dalhon, atong ipakita sa atong kinabuhi. Unsa ni nga mga bunga gani makaigsunan? Mo ni ang bunga sa balaan na espiritu, love, joy, peace, goodness, ano pa yun? Patience, kindness, long-suffering, gentleness, goodness. Mauna siya no na kana ang mga bunga, mauna ang atuang dalhon sa atong kinabuhi nga mauna ang makita sa mga tao. Pinaagi diyan ang fruit of the Holy Spirit mga kaigsunan. Dihimo nato nga visible si Kristo sa atuang kinabuhi. Next, paunsa ta nga makahimaya sa Ginoo, pinaagi sa amping sa ato ang lawas. Kaya nga nung importante man kaayo nga ampingan nato ang atong mga lawas mga kaigsunan. So mo ni ang verse no, pinakauna na verse, therefore whether you eat or drink or whatsoever you do all for the glory of God. So karon nga time, di ba karon sa in these last days, grabe na katalamak ba, rampant na kay ang mga sakit sa mga tao, nga dati, ang sakit sa mga dato, dili mahimong sakit sa pobre. Pero karon biski pag pobre ka, pareha na magsakit sa dato. Kaya nga naman, tungod na sa ato ang mga ginakaon. Mo nang gi-remind to diri nga, kung sa atong kaunon, kung sa atong imnon, kinahanglan makipag-reason out sa atong kaugaling kung kini ba nga pagkaon, makatabang ba ni sa ato o makapahimaya kaya ko sa Ginoo, sa pagkaon ako niini. O kung man ang atong ilim nun, nakapahimaya ba sa Ginoo? So kana may kaysunan no kang atong ginakaon dako siya kalabutan kung unsa ang nitabo sa ato ang lawas. It's either mao na siya mismo ang mulaglag sa imuha, mao na siya mismo ang dahilan nga nung nagkasakit ta, or pinaagi sa atong pagkaon, mao na nga mahimutang healthy. So, mao importante nga ampingan nato ang atong lawas tungod kay ang atuan ng lawas mga kaigsunan, maoday na siya ang templo sa balaan nga espiritu. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. So, ang atuan ng lawas, diraan nagpuyo ang balaan nga espiritu. O specifically, diria sa ato ang utok, diri sa atong frontal lobe, diraa di ay sa diha nga makabati patag conscience, mao na siya ang still small voice nga ang Ginoo nagapadayon sa paggiya kanato. So giingon diri no nga since templo man ang katong lawas templo man sa Ginoo, kinsa man ang magalaglag ni ining templo ha? Kaya unsay buhaton sa Ginoo? Laglagon usab niya. Next, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's. So una-una nato makaigsunan nga kini ding lawas nga ato ang karon kay labasa ba kay dili din ni ato gipiniyalan lang ta, steward lang ta ani, kita gipalit na ta sa Ginoo sa iyang dugo o dili ta dapat magpataka og buhat sa o pataka og kaon nga dili ikaayo sa ato ang lawas. So isa pa nagingon diri our bodies are Christ purchased possession, and we are not at liberty to do with them as we please. All who understand the laws of health should realize their obligation to obey these laws, which God has established in their being. Obedience to the law
loss of health is to be made a matter of personal duty. So giingon diri na kini di atong mga laos mga kaigsuonan kay panag-iya na din siya sa Ginoo. O wala tay kagawasan nga buhaton nato ang mga butang nga atong ikalipay apan nakadaot sa ato ang lawas. So ingon diri nga tanan nga nakasabot niining balaod sa maayong panglawas, balaod sa atong health, kinahanglan nga ato ang ma-realize ang obligasyon nga ato aning sundon ning nga mga balaod nga ang Ginoo mismo maoy nag-establish ana sa atong lawas. Kung kabalo ba ta makigsunan nga every nerve, every fiber sa ato ang being kay adunay na mga laws nga gibutang ang Ginoo. So di ba, ang ato ang lawas, halimbawa, di ta mainom tubig, unsa ang magkasakit atong kidney. So kana siya mga physical, kumbaga ano na siya, loss of health na kinahanglan nato sundon para makapahimaya ta sa Ginoo. Pero obedience to the law of health is to be made a matter of personal duty. So matag usa ka nato aduna tay obligasyon nga ato ang ampingan ang atong lawas kay piniyalan makita niini. Sunod, what does God says about our diet? So since importante man kayo ang pagkaon para mapabiling healthy ang atong lawas, unsa man gyud ang gingon sa Ginoo mahitungod sa ato ang pagkaon? So mao ni ang original diet na gihatag sa Ginoo no sa sukad sa paglalang sa mga sa tao. So ingon diri sa Genesis 1 verse 29, and God said, behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of the earth, and every tree in the which is the fruit of tree yielding seed, to you it shall be for meat. So mao ni ang original diet mga kaigsunan nga gihatag sa Ginoo kanato. So mao ni ang original gyud nga pagkaon nga gihatag sa Ginoo, mao ni ang fruits, grains and nuts. And in the later part kay gihatag sa Ginoo ang vegetables. So wala joy karne nga makita dira sa original diet sa gihatag sa Ginoo. Pero kanus-a man di ay giallow sa Ginoo. When did God allow humanity to eat animals for food? So kanus-a gitugutan sa Ginoo nga mukaon ang tao sa mga karne. So after the flood, when plant life was scarce, God allowed clean animals to be eaten. So mao ni mga kaigsuonan ang dahilan nga nung gitugutan kay sa diha nga pagkahuman sa lunob, since namatay naman ang tanang mga tano, gi-allow sa Ginoo nga tokaon ang mga hayop nga limpyo. So mao ni ang gingon sa Ginoo no, sa Genesis 9 verse 3, every moving thing that liveth shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. So tanan daw nga mga nagalihok dira sa ibabaw sa yuta mao na pwede na to kaunon. Pero tanan ba nga nagalihok pwede na to kaunon? So diri apod gihatag no ang kalahian, distinction sa clean oak and clean meat. So Adria, bakit kailangan nating alamin kung ano ang makakain at hindi makakain? So, kabalo kung makaigsuunan, kabalo na taanin, no? Pero, for the sake lang, kung aduna tayo mga kaila na paunsa nato pod i-share sa uban. So, mo ni siya, no? Anong kinahanglan man nato ibaloon ang makaon sa dili makaon. Aron daw, upang lagyan nyo ng pagkakaiba ang karumaldumal at malinis, at ang may buhay na makakain at ang may buhay na hindi makakain. So kikinahanglan nato i-separate ang limpyo sa hugaw. Ug unsa tong makaon ug unsa tong dili. So malinis at hindi malinis na hayop. So mao ni no ang gihatag sa Ginoo nga mga pagkaon, mga hayop na pwede na to kaunon. Alinmang may hati ang paan na baak at mumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. So mao ni nga mga hayop mga kaigsunan ang gialaw sa Ginoo katong gapangusap o hati ang paa. So unsa na mo gayon man ang mga ito mao pud ni mga kaigsunan dili makauno, gayon man ang mga ito ay hindi kakanin sa mga mumunguya o sa baak ang paa. Ang kamelyo at ang libre at ang kuneho sapagkat sila'y mumunguya ngunit walang hati ang paa, mga marurumi sa inyo. So mao ni mga kaigsuonan ang gihatag sa Ginoo. Unsa pa? At ang baboy sapagkat may hating paa ngunit hindi nagmumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman niya ay huwag niyong kakainin at ang kanyang bangkay ay huwag hihipuin. So ingana day kahugaw ang baboy maunang gidumili gid sa Ginoo nga kita magkakaon ni ana. Kay mo ni Ginoo ang baboy malinis ba ito?
Ang baboy sapagat may hati ang paa at baak datapwat hindi ngumuya karumal-dumal na sa inyo. So ayon based sa research mga kakaigsuunan kay daghan kayo og mga research ba nga nagaingon na sa diha day nga mukhaon ka og baboy kay daghan kayo og sakit ang imong makuha kay naa siya'y ginatawag og trichinella og wait lang. So mao na siya, naa siya bulati gud ang baboy nga biskin pagkapila nimo siya lang ang dili siya mamatay. Biskin pag sunugon dira pa pag sunog dili halos dili gyapon siya mamatay. Biskin pagkapila nimo siya pakuluan ba. So mao na siya nga naay bukod. Bisag diya sa mantika, buhi na salmonella trichina na. Oh, biskin pag sa mantika nagiprito, buhi pagyapon siya. Ug mao na ang mahitabo mga kaigsuunan sa diha ang magkaon ang sa katao ug baboy. So mao na no kabalugid ang Ginoo nga dili maayo sa tuwa mao nang dili gid niya ginatugutan nga ikasulod na miski gani sa pagunit dili gani nato buhaton unsa nang kag isulod pa nato sa ato ang lawas. So sa dagat unsa man pud ang pwede nato makaon? Ang mga ito inyong makakain sa mga nasa tubig, alinmang may palikpik at mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat at mga ilog, makakain ninyo. So, mga ni mga kaigsuunan, no? Walang paligpik at kaliskis. Ang lahat ng walang paligpik at kaliskis sa dagat at sa mga ilog at sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig at sa lahat ng may buhay sa tubig ay pawang karumal-dumal. So, mga ni siyang mga shells, kining crabs, shrimps, squids, etc. Kaya nga naman, kini di ay mga shells, mga kaigsuunan, kay mao ni sila ang scavenger sa dagat. Lamig kayo daw na, ingon sila. Pero sila kabalo nga, ang kiniday mga crabs kay mauna gasupsup sa hugaw sa dagat. O kanang mga lulod dira ilan ang ginakaon ang mga unod. So mauna nga ginadili na sa pagkaon nato tungod kay mamahugaw kana nga mga karne. So karon kay since ang pagkaon sa karne kay nahimo namang normal ba, nahimo nang normalize kumbaga, ano na lang sa ato na mukhaon tag karne, kay mao na niya ang ato ang nakagisnan. Pero unsa man gyud ang balikan nato. Kung kabuton bagid sa Ginoo nga hantod karon magakaon pa bata sa mga karne kay kabalo ta makaigsuonan makita gid nato sa tong palibot kung unsa nakahugaw ang ato ang kalibutan. Ang mga wata kabalo kung kaon tag karne kung double dead na ba na kay ang uban karon sa mga tao di ba? Kay wala na ipakialam sa health basta kay makakwarta lang. So mao na nga unsa man gyud mo balik ta unsa man gyud ang original nga diet nga gihatag sa Ginoo. So mao ni ganina no kaduha gibalik kay naani siya naani unsa ni tawag ana naay point ba nga gusto pabalik nga mao ni ang original nga diet nga gusto sa Ginoo nga ato ang kaunon, isip nga mga bayan ng Diyos, di ba kita, pinili ta, gingan ganit dito sa Revelation, for ye are peculiar people, chosen generation. So kita di ay nga mga Adventist, mga peculiar dito nga mga tao, mga pinasahi, o gikinahanglan nga, ato kung pagkamakaisulan mga pinasahi, punta. So, mao ni ang end time message. Mao ni ang panawagan kanato labaw na kanato no nga nagpaabot sa ulahi nga ulan nga paabot sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo para sa ato ang character building usab mao ni ang gitawag sa Ginoo kanato nga mobalik ta sa diet na gusto sa Ginoo nga ato ang kaunon. So, paunsa man ta, di ba, kung padayon ta nga magakaon ato mga karne nga wala tay kasiguraduhan kung healthy ba. Di ba, karon pila pa edad sa mga bata na ako'y nakita dito, 8 years old, nagka-CKD na tungod sa mga pagkaon nga ilang ginakaon. So, kung kita magpabaya ta sa itong mga gipangkaon ng kaigsunan, paunsa man ta makapahimaya sa Ginoo. So, mauna nga gitawagan ta sa Ginoo na nga mubalik ta sa diet sa Eden para ma-preserve ang ato ang health. So, in order to preserve health, we should follow God's plan of restoring our health. So, maugid ni ang rason para kita nga ma-preserve, mapabilin nga healthy ang atong lawas, kinahanglan nato sundon ang plano sa Ginoo para sa pag-restore sa ato ang health. So, mao ni siya no, mga kaigsunan, ang
Loss of health. So, atong gitunan atong sa youth speaks about sa God's plan o another term pod niya is new start. So mao ni ang gusto sa Ginoo no nga atong sundon aron makapahimaya ta kaniya pinaagi sa ato ang pag-amping sa atong lawas kaysa diha din atong ampingan ang atong lawas makaigsuonan kay healthy ta og maka-serve ta sa tao og labaw sa tanan maka-serve pud ta sa ato ang Ginoo nga mo'y nagbuhat kanato. So una no nutrition kinahanglan nga healthy ang atong ginakaon, original diet, kanang diet nga gihatag sa nature, kanang mga gulay, prutas, grains, and nuts. Sunod, exercise, hatagan natong panahon ng atong kaugalingon nga, muliho, kulingon tagsakto nga tubig, magpainit ta, at na tayo pagpugong sa tanan ng mga butang, maglanghap ta og presko nga hangin, og labaw sa tanan, tagaan na to og pagpahulay labo ng adlaw ng Sabado o ang oras ng ating pahulay kay ato ang igahin sa pagpahulay ug labaw sa tanan makaigsuonan ato ang saligan ang Ginoo. So diri sa Christ object lesson, transgression of physical law is also transgression of moral law. For God is truly the author of physical laws as He is the author of the moral law. So sa diha di ay nga makalapas ta sa balaod sa panglawas, nakalapas usab kita sa balaod sa moral law tungod kay ang Ginoo mismo ang naghatag ana nga mga balaod. So His law is written in His own finger upon every nerve, every muscle, every faculty which has been entrusted to man. And every misuse of any part of our organism is violation of that law. So matag nerve di ay matag muscle, matag faculty sa ato ang lawas, gibutang na sa Ginoo dira, gi-establish na dira ang balaod. So biskin pa og wala ka kabaloan ni nga mga message pero kabalo ta mismo no nga kung dili ta gainom og tubig madaot ang atong kidney, magkasakit ta. So kana di ay nga mga kaalaman gihatag na sa Ginoo kanato aron magpabilin nato nga safe kumbaga mapabilin nato nga healthy ang atong lawas aron makapadayon ka sa paghimaya sa Ginoo. So mauna mga kaigsuonan no ang ato ang mensahe ni kabuntagon kung paunsa paunsa ta makapahimaya sa Ginoo. So pinaagi sa pag-amping labaw na sa ato ang lawas aron nga dili ta magkasakit kay paunsa man ta makahimaya sa Ginoo kung kita mismo kinahanglan nga alagaran o kinahanglan nga i-serve. So dapat kita ang mo-serve, dili kita ang i-serve. So, muna ito sa iyo makaigsunan o makausap pa maayong adlaw ito po. Magandang umaga po sa ating lahat at tayo po magpapatuloy sa pag-aaral. Dito pa rin po tayo sa verse 6 at ang pag-aaralan po natin ngayon is yung sa topic na judgment. Pero bago po tayo magpatuloy ay akin po kayong inanyayahan sa isang maiksing panalangin. Maraming Diyos na narin po sa kita sa langit ng mga langit. Diyos na Abraham sa aking Jacob, sa oras na ito, narito po ang bagso po sa amin. Iklop tuhod o Diyos. Tumatawag sa iyong banal na pangalan. Susumamo. Nakikiusap na sa aming pong pag-aaral sa mga sandaling ito ay naway buhos po ang iyong banal na spirito. Alam namin hindi kami karapat-dapat, subalit kalakalang po sa iyong habag. Kami po ay namumyapit sa pananampalataya. Kami po yung tutulungan sa pag-aaral namin sa mga sandali ito. Buksan ang mga ipong puso't isipan, ayon pong maunawaan ang kalagahan ng mga mensahe na ayon pong pag-aaralan sa mga sandali ito. Dalangin namin o Diyos, nawa ito po ay magsilbing gabay at nabay sa bansa po sa amin at sa gayon ay kami po ay halakan na may katuwiran sa ipong pag-aaral. Katawad po sa kami sa panuntot ng kasala at rahin po sa iyo sa oras na ito na ipubili po ang ipong lingkod sa pagkain po kayo sa Kristo na sa pangmahayag at hindi po ang sarili. At tulungan kami o Diyos sapagkat wala kami magagawa kung wala ang ipong. Salamat po na marami sa ipong pagtulong sa iyo sa andirami na lahat ay ito sa amin. Hindi ka pa salamat araw-araw sa ipong pagtulong na anak ko si Jesus. Amen. Magpapatuloy po ang ating pag-aaral. Ito ay sa mensahe pa rin ng first angel, ano po? Unang anghel. Sabi dyan, and I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel.
So yung gospel na dala ng anghel ay walang hanggang mensahe po ano. At nakita ni Juan na dala-dala ito ng anghel. So yung nakaraan, pag-aralan natin kung sino yung anghel. So ngayon ay dadako po tayo sa verse 7, sabi niya, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. So dito may pinapakita sa atin sa pag-aarating ngayon na may darating o may paghahatol ang Diyos para sa nananahan sa sanlibutan. So, ano ba ang ibig sabihin ng judgment? So, ang judgment po ay the ability to make consider decision or come to sensible conclusions. So, an opinion or conclusion. So, yun po yung kahulugan ng judgment, ano po, na merong decision na mangyayari o gagawin at magkakaroon po ng conclusion sa isang bagay. So, pag ang isang bagay ay hinatulan o ang isang bagay ay binigyan ng paghatol, ay mabibigyan po siya ng conclusion o ng yung kumbaga yun yung pinaka dahi o paliwanag sa kanya o ibig sabihin ng bagay na yun. So, sa pangalawa, a misfortune or calamity viewed as a divine punishment. So, ang isa pang kahulugan ng judgment is punishment ng Panginoon o punishment o yung pagbibigay ng parusa para sa nagkasala. So, yan po ang judgment. So, ngayon ay sabi ko dito, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. So, dito po pinapakita sa atin na may mga aklat sa langit na kung saan nag-prepare ng records ng bawat isa po sa atin at itong mga aklat na ito sa judgment ay bubuksan. Pinakita po kay John na ito ay nabuksan at lahat ng mga tala doon ay tahatulan. Sang-ayon po doon sa kasulat doon sa aklat. And they were judged every man according to their works. At ang bawat isa ay hahatulan sang-ayon doon sa kung ano po yung kanilang gawa. So sabi po dyan, both the prophecy of Daniel 8:14 unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. And the first angel's message, first, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Pointed to Christ's ministration in the most holy place, to the investigative judgment. So, dito sa Daniel chapter 8 verse 14 ay ipinapakita sa atin na mayroong paglilinis ng sanktuaryo at kung saan konektado ito doon sa message ng first angel's message na ang Diyos ay may paghahatol na gagawin. So yung ating Panginoon ay pumasok doon sa most holy place sa kabalan-balan ng dako upang i-review ang kaso ng bawat isa. Tingnan natin yung connection nito dito po sa atin sa sanlibutan. In the typical system which was a shadow of the sacrifice and priesthood of Christ, the cleansing of the sanctuary was the last service performed by the high priest in the yearly administration. It was the closing work of the atonement,
a removal or putting away of sin from Israel. So sa bansang Israel, merong isang tao na pumapasok ang high priest para i-cleanse yung sanctuary. It means the removal of the sin ng bayan ng Diyos. So yan po yung gawain din ng ating pong Panginoong Jesucristo doon sa most holy place sa langit. So yung judgment, it means the removing of the sins ng mga tao. So, under the Mosaic system, the cleansing of the sanctuary or the Great Day of Atonement occurred on the 10th day of the 7th month, 7th Jewish month. So makikita po natin yan sa Leviticus 16 verse 29 to 34. So when the high priest have made an atonement for all Israel and thus remove their sins from the sanctuary, came forth and blessed the people. So yan po yung gawain na kung saan ang paghahatol ay ginagawa. So pumapasok ang high priest doon sa most holy place and then ang mga kasalanan po ay inaalis. So, yung gawain sa bansang Israel, sabi po rito, it figured the closing work in the administration of our high priest in heaven, in the removal or blotting out of the sin of his people, which are registered in the heavenly record. So, inaalis yung mga kasalanan na nakarecord doon sa langit, ano po, sa talaan sa langit. Yan po yung gawain ng high priest doon sa sanctuaryo. So, this service involves a work of investigation, a work of judgment, and it immediately received the coming of Christ in the clouds of heaven with the power and with glory. For when He comes, every case has been decided, says Jesus. My reward is with me to give every man according as his work shall be. So dito pinapakita sa atin na ang ating Panginoong Jesucristo ay magbibigay ng kahatulan sa bawat isa sa atin kung ano po yung ating pong ginagawa. Kung sang-ayon po doon sa ating pong mga gawa. So, yan po yung babasa natin sa Revelation 22 verse 12. And it is this work of judgment immediately preceding the second advent that is announced in the first angel's message of Revelation 14 verse 7. So, ang pagkatapos ng judgment, ang pagkatapos po ng mensahe ng Panginoon ay sinitabi na ating Panginoon. So, kaya yung pagkatapos ng judgment na ginagawa ng ating Panginoon doon sa langit ay wala nang mangyayari pa na pagre-review ng kaso na bawat isa po sa atin. So, sabi ko rito, fear God and give glory to Him for the hour of His judgment is come. Kaya, tinatawagan tayo ng Panginoon na matapos tayo sa Diyos at magbigay tayo ng kalutihan sa Kanya sapagkat dumating yung panahon ng Kanyang paghatol. So, kaya sabi po sa atin sa 1 John 2 verse 1, If any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So, sa panahon po natin ngayon, ay meron po tayong tagapamagitan, walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Kaya ang ating napas kanina mo, na siya po ay pumasok doon sa most holy place, mabanal-banal ang dako sa langit, hindi dito sa lupa, kundi sa langit, upang maging mediator na bawat isa po sa atin. Kumbaga siya yung tumatayong ano po natin, abogado sa bawat kaso ng bawat isa po sa atin. So, sabi po sa 1 Peter 4 verse 18, For the time is come that judgment must begin at the house of God. So, saan magsisimula yung paghatol po? The house of God. Sa bayan ng Diyos. And sabi po rito, and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel?
So, dito po pinapakita sa atin na kung ang paghatol ay magsisimula sa bayan ng Diyos, paano na lang yung mga tao na hindi po sumusunod doon sa Executive judgment ano? mensahe ng ating pong Panginoon. Executive judgment. Ano kaya ang magiging kahihinatnan ng mga tao na hindi po naniniwala o nakikinig po sumusunod doon sa mensahe na binigay ng ating pong Panginoon. So, ang paghatol ay magsisimula sa bayan ng Diyos. And then, and if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinners appear? So, kung yung matuwid na nga ay bahagyang makaligtas, paano pa po kaya yung mga hindi matuwid at yung mga makasalanan? So, ilan po yung, o sino-sino po yung tatanggap ng paghahatol? Sabi po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 17, I said in my heart, God shall judge the righteous and the wicked. For there is a time there for every purpose and for every work. So dito pinapakita sa atin na lahat ay hatulan ng Panginoon, matuwid o makasalanan. Lahat ay dadaan sa paghahatol, kahit na yung ating pong mga layunin, kung ano po yung purpose natin, layunin natin sa buhay, ano po yung layunin natin, bakit natin ginagawa ang isang bagay, dadaan po yan sa paghahatol ng Panginoon. Lahat po na ating pong mga gawa. So Jude 1:6, and the angel which kept not their first state, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness, unto the judgment of the great day. So pati po yung mga anghel na kung saan hindi nag-ingat na kanilang posisyon sa langit, ay dadaan din po sa paghahatol na darating. So na paghahatol ng Panginoon ay ibibigay dito po sa sanlibutan. Matuwid, makasalanan, at ganoon din po yung mga anghel na hindi nag-ingat na kanilang posisyon sa langit. So, sabi po dyan, hindi ko nalagay, verse 7 po ito, even as Sodom and Gomorrah and the cities about them, in like manner giving themselves over to fornication and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. So, dito po pinapakita sa atin na kung paano yung Sodoma at Gomorrah, yung dalawang malaking syudad na ito, na kung saan ay nagkasala sa paningin ng Panginoon. Hindi nila binigyan ng kaluhatian ng Diyos at ginawa nila kung ano po yung nakakasama sa paningin ng ating Panginoon ay nagsuffer ng kaparusahan ng Panginoon na wala hanggang pagkasunod. So, makikita natin sa panahon natin ngayon, kahit mag-research po tayo, makikita natin na yung sinabi ng Panginoon sa Sodoma at Gomorrah ay nangyari. Nasunog ang Sodoma at Gomorrah at hanggang ngayon ay susunod pa din siya. So, ganun din po yung dadanasin ng mga masasama sa harapan ng ating pong Panginoon sa panahon na mahatulan sila. The Romans 14 verse 12. So then every one of us shall give account of himself to God. So not exempted. So ang hatulan, ang kasali sa mga hatulan ay lahat po tayo. Bibigay tayo ng account tungkol sa mga nagawa natin na nakarecord po doon sa langit. Before any can enter the mansions of the blessed, their cases must be investigated, and their character and their deeds must pass in review before God. All are to be judged according to the things written in the books, and to be rewarded as their works appear.
Kaya dito po makikita natin na walang exempted. Lahat po tayo ay dadaan doon sa paghahatol ng ating pong Panginoon. So, ano po yung basihan ng paghahatol na ginagawa ng ating pong Panginoon? O saan siya nakabase para hatulan tayo? Ang basihan po ay ang kautusan ng ating pong Panginoon. Ano po ang katibayan na yan po yung basihan ng kahatulan ng Panginoon? Kasi yung iba nagsasabi na hindi na natin dapat sundin yung utos kasi ang utos ay pinawi na ng Panginoon. So dalawa na lang ang utos. Ibigin mo ang Diyos na higit sa iyong sarili at yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Pero dito po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14 makikita natin kung gaano ba kahalaga ang kautusan ng Panginoon at kung bakit ito yung standard ng kanyang paghatol. So sabi dyan, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So dito po sinabi ng Panginoon sa atin na matakot tayo sa Diyos, gaya ng wala natin nag-aralan kanina, at sundin natin ang kanyang mga utos sapagkat sapagkat ito yung buong patungkulan ng tao. Ngayon, kung sasabihin natin na hindi na natin dapat sundin yung utos, lumalabas, ano po tayo? Hindi tayo tao. Kasi ang buong katungkulan ng tao ay sundin yung kautusan ng Panginoon. Ngayon kung ako magtuturo sa inyo na hindi na dapat sundin yung utos at wala ng kautusan dahil ginanap na ni Kristo yan sa cross, ano po ibig sabihin? Hindi ko pinikilala na ako mismo ay tao, inilalang ng ating pong Panginoon. So sa ibang pag-aaral po tungkol doon sa utos ng Panginoon, makikita natin yan doon sa Mark 2:27-28 na ibinigay ng Panginoon yung isa sa mahalagang bagay doon sa 10 utos, kalakip na 10 utos sa tao. So, ganong kahalaga, kaya ito po yung standard na kung saan hahatulan tayo ng Panginoon. Ano po? Sabi po sa verse 14, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. So, wala pong matatago sa Panginoon, walang maligihim sa Panginoon. Every work ay hahatulan ng ating pong Panginoon. Kahit po yung mga sekretong bagay kung saan atin pong ginagawa, maging ito man ay mabuti o maging ito man ay masama. So sabi po sa James 2 verse 12, so speak ye and so do, as they that shall be judged by the law of liberty. So, saan tayo hatulan? Ano yung basis ng paghatol ng Panginoon? Yung kanya pong kautusan. Kaya nga sabi na pa dito, salitain natin and gawin natin sapagkat dito po tayo hahatulan ng ating pong Panginoon. Kaya nga doon sa Matthew 5:17 hanggang 19 ay sinabi ng Panginoon doon na yung magturo yung magtanggal sa kautusan at ituro ito sa iba ay tatawagin kaligit-ligitan sa kaharian ng langit. Kaya sabi ng Panginoon doon, isang tultok o kudlit sa anumang paraan sa kautusan na hindi mawawala hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kasi yun po yung basihan kung saan tayo po ay hahatulan ng ating pong Panginoon. Kaya sa Matthew 12 verse 37, sabi po, but I say unto you, that every idle words that men shall speak, they shall give account therefore in the day of judgment. Kaya nga, tayo po ay ninanais ng Panginoon na maging maingat sa bawat salitang lumalabas sa ating pong mga labi. Sapagkat tayo pong lahat ay hahatulan ng Panginoon sa ayon po sa mga bagay na, sabi po dito, kahit po yung mga walang kabuluhang salita na lumalabas sa ating pong mga labi, ay ipagsusulit po natin yan sa harapan ng ating pong Panginoon. Bakit po? For by thy words
thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Sapagkat sa pamamagitan po ng ating salita, tayo po ay hahatulan at sa pagiging banal at sa pamamagitan po ng ating pong mga pananalita ay tayo rin po ay hahatulan. Kaya nga, gusto ng Panginoon na bawat isa po sa atin ay maging maingat sa ating pong mga binibitawang salita. Ay hindi, bilang mga Kristiyano, hindi gusto ng Panginoon na basta-basta na lang tayo salita para lang hindi tayo maging, tawag doon? Yung salitang lagi natin nababanggit ngayong makabagong panahon. Hindi tayo OP, hindi tayo mabihain. Kailangan alam natin yung mga kung ano yung trend sa lipunan. Kailangan alam natin kung ano yung mga yung salawikain sa mga social media. Kung ano yung bywords na trend ngayon. Pero ano pong sabi ng Panginoon? Bawat salitang lumalabas sa ating mga bibig ay tayo ihatulan. Sapagkat diyan tayo po ay magiging banal at doon sa pamamagitan ng ating mga salita ay tayo po ay mahuhusgahan. Kung anong pananalita yung lumalabas sa ating mga labi. So 1 Corinthians 4 verse 5 and sa Isaiah 65 verse 6 and 7, sabi diyan, God will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the hearts. Kaya nga po, hindi tayo makakapag-publish sa Panginoon ng mga bagay na kung saan mayroon tayo. Kasi kahit po yung laman ng ating puso ay hayag yan sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi niya po, behold, it is written for me, your iniquities and the iniquities of your fathers together, said the Lord. So, lahat po ng mga ginagawa natin ay nakatala po yan sa talaan ng Panginoon. At hindi po natin na ikukublihan sa harap ng ating Panginoon. Pati po ang haka-haka ng ating puso. So everyone will be judged according to his deeds, not his profession or his faith. So hindi po tayo hatulan. Sasabihin natin na, ay ako, Seventh Adventist. Okay na ako, ligtas na ako. Hindi po. Sabi ng Panginoon, hindi niya tayo hatulan sa pamamagitan ng ating panampalataya. Kundi, hahatulan tayo kung ano po yung ating pong mga ginawa. Malinaw po yan sa mga talatang ating pong nabasaan. Sa ating pong gawa, tayo po ay hatulan ng ating pong Panginoon. 2 Corinthians 5 verse 10, sabi niya, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. So kaya nga, di ba mapapansin niyo po yung pagkakasunod-sunod ng mensahe? Matakot sa Diyos, magbigay ko lahat yan sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Kasi bakit? Gusto ng Panginoon na maunawaan natin yung pangangalaga ng ating katawan, gaya po ng sinabi ni Sister Lisa kanina, is magbibigay tayo ng kaluwalhatian sa Panginoon. At sa pamamagitan ng bagay na kung saan ginawa natin sa ating katawan, hahatulan tayo ng Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin sa kapwa natin na wala kang pakialam, buhay ko to. Meron akong ganyan na narinig na tao eh. Pero nung nagkasakit na, awag din sa amin, yung isang tulog. Hindi ka siguro ko eh. Nung malakas pa, hindi ka sabihan na, kapatid, hindi yan maganda. Nung malakas pa, ang kapira niya lagi is, wala kang pakialam, buhay ko to. Pero nung nagkasakit na, yun na. So kaya nga, ang gusto ng Panginoon ay maging maingat po tayo at pakaisipin natin yung mga bagay na kung anong ginagawa natin sa ating katawan ay dadaan po yan sa paghahatol ng ating pong Panginoon. Maging ito man ay mabuti o masama. Kaya sabi niya, a reckoning day is coming when all will be judged according to the deeds done in the body. We shall be judged according to what we ought to have done but did not accomplish because we did not use our powers to glorify God. So pag hindi natin ginamit ang ating pong kapangyarihan, lahat ng meron tayo para luwalhatiin ang Panginoon, ipagsusulit po natin yan sa harap ng ating pong Panginoon.
Subalit merong ditong paalala sa atin ng Panginoon. Sabi niya, it is the faithfulness, the loyalty to God, the loving service that wins the divine approval. So, ang paraan para po makuha natin yung banal na aproba ng ating pong Panginoon, o maging aprobado tayo sa harapan ng ating pong Panginoon, is yung pagtatapat po natin at yung ating pong pagsunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. At yung ating pong paglilingkod na mayroong pag-ibig. Hindi gusto ng Panginoon na, pag sinabi ng Panginoon na gawin mo ito, gaya na ng sinabi ng Panginoon kanina sa ating pong pag-aaral, kung paano ang pagkatakot sa Panginoon ay paglayo sa paggawa ng kasamaan. At ang kabibigay Lord natin sa Panginoon is yung ipasok mo sa katawan mo o yung kainin mo, yung mga bagay na gusto ng Panginoon, na yun yung kainin mo. At gawin mo lahat ng mga bagay na magbibigay ko natin sa Kanya. Hindi po gusto ng Panginoon na sundin natin yun na walang halong pag-ibig o napipilitan lang dahil takot tayo. Yan nga di ba sabi, John 14:15, if you love me, keep my commandments. So, ang pagkapakita ng pag-ibig sa Panginoon ay ang pagsunod sa Kanyang mga utos. O vice versa. So, kung hindi natin sinusunod yung utos ng Panginoon, hindi rin tayo kapakita na mahal natin siya. So, paano tayo maghahanda sa hapon? Siguro matapos po natin ito bago tayo mag-lunch. Malapit na. Sabi po sa 1 Corinthians 10:31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God. So kaya nga, yan po yung kabilin-bilinan sa atin ng Panginoon. Ano man ang ating pong kinakain, o ano man po ang ating pong iniinom, o ano man ang ating ginagawa, gawin natin ang lahat sa ikabubuti ng ating Diyos. Kasi bakit? Ano man yung ating pong ginagawa, doon po tayo hahatulan ng ating pong Panginoon. Sa Romans 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice holy acceptable unto God, which is your reasonable service. So ano po yung reasonable service natin? Ano po yung katapatang pagsamba? Ito po ba yung wala akong absent, may simba? Lahat ng merong gawain sa simbahan, nandun ako. O magaling ako mag-share. Or matulungin ako sa aking kapwa. Yan po ba? Kalakit, hindi lamang po yun. Kalakit dito yung sinasabi ng Panginoon na ano man yung ating pong kinakain, o ano man yung ating iniinom, o ano man ang ating ginagawa, kinakailangan, nagbibigay ko ito ng kabutihan sa Panginoon. Kaya sabi niya po, nakikiusap ako, nagsusumama ako sa inyo, mga kapatid, na inyo, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, inyong iharap ang inyong katawan na isa, haing buhay, banal, at kaaya-aya sa Diyos. Na siya ninyo, ano po? Siya ninyo, katampatang pagsamba. So yung katawan pala natin, na haing buhay, at banal, at kaaya-aya sa kaningin ng ating Panginoon is, yun yung ating pong katampatang pagsamba. Kaya, mahalaga na alam natin kung ano po yung ating pong kinakain, o ano po yung ating pong iniinom, o ano man po yung ating pong ginagawa sa ating pong sarili. Kaya nga sabi dyan, sa Ecclesiastes 11 verse 9, rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth. Sige, sabi ng Panginoon, ikaw kabataan, gawin mo, maging masaya ka sa buhay mo bilang isang kabataan. Masayahin ka ng iyong puso bilang isang kabataan. And walk in thy ways of thine heart. Lumakad ka kung anong gusto ng iyong puso. And in the sight of thine eyes. Kung ano yung maibigan ng iyong mata, gawin mo. But, subalit, learn thou that all these things God will bring thee into judgment. Subalit, makalimitin mo na ang lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ng Panginoon sa kahatulan. So, gaya ng ating pong nabasa kanina na mabuti man o masama ay
dadaan sa paghahapon po ng ating pong Panginoon. Kaya nga sabi niya yan, therefore remove sorrow from thy heart and put away evil from thy flesh. For childhood and youth are vanity. So dito po pinapakita sa atin ng Panginoon na habang may panahon pa ay alisin natin po yung kasalanan sa ating pong mga laman, sa ating pong sarili. Sapagkat ang buhay dito sa sanlibutan ay walang kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Ano po bang magbibigay ng kabuluhan sa atin kung di ba kaya tayo nag-acquire ng religion is gusto natin ng salvation, ng kaligtasan. Ngayon, ano po yung ginagawa marami na tayo nagsisimba, marami tayo manawag sa Panginoon. Pero hindi naman natin sinusunod yung kanyang kalooban. Tapos pagdating ng araw, hakatulan tayo sa ating gawa at kung kasalanan natin ay nanatili doon sa ating kung pangalan sa langit, anong kabuluhan na naging Kristiyano pa tayo? Hindi rin pala tayo magpamana ng buhay na walang hanggan. Kaya gusto ng Panginoon alisin natin ang kasamaan sa ating pong sarili. Chapter 12 na Ecclesiastes verse 1, sabi niya po dito, remember now the Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Kaya po, nananawagan ng Panginoon sa atin na alalahanin natin ang ating pong manlalak habang tayo po ay may panahon pa. Lalo-lalo na tayo mga kabataan, kasi mga kabataan sa panahon natin ngayon ay wiling-wiling sa mga bagay na makasalikutan natin. Bibihira sa atin ang nakakaunawa o nakakaalam o nakatawag dito, nakababatid na lahat ng ating pong mga gawa ay makatulad ng ating pong Panginoon. At bihira din sa mga kabataan na alalahanin ang kanyang nagigita. Kaya nananawagan ng Panginoon na ating pong alalahanin ang ating pong mandadala bago madumating ang masamang panahon. Sabi po sa James 4 verse 17, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him, ano pong sabi? So ngayon, narinig natin na merong panawagan ng Panginoon na pagkatakot sa Diyos ay paghiwalay sa kasamaan. At ang pagbibigay kong latihan sa Diyos is bantayan din natin yung lahat ng ating ginagawa. Maging tayo ay kumakain o kumiinom. Hindi yung basta-basta lang tayo kain. Ano? Na pagka nagutom tayo, kain lang tayo. Hindi natin iniisip kung ano yung kinakain natin. May tabay na kami dugot sa Panginoon. Basta masarap na inumin, inom tayo. Wala tayong pakialam. Ano sabi ng Panginoon? Sa atin na nakakaalam, nalaman na natin, na-discuss sa atin na yung pagkain ng malinis at hindi malinis at yung pagbalik doon sa original diet natin ay mahalaga. Tapos hindi natin ginawa. Ano po sabi ng Panginoon? Hindi yung kasalanan ito sa atin. At sa pag-aaral natin ito, nakita natin na hahatulan ng Panginoon ang mga gawa natin maging ito'y mabuti o masama. Kaya sabi niya po sa Acts 3 verse 19, repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the time of refreshing shall come from the presence of the Lord. So dito po sinasabi sa atin ng Panginoon na magsisi tayo at magbalik loob tayo sa Panginoon. Para yung ating pong mga kasalanan ay mapawid. Para pag dumating yung pagpapanauli sa atin ng ating Panginoon ay makasama tayo. So, ang bawat isa po sa atin ay tinatawagan ng Panginoon ngayon na magsisi at magbago. Baguhin natin yung ating pong mga buhay bilang isang mga Kristiyano. Kaya napakahalaga po, kaya po binigay ng Panginoon ng mensaheng ito dahil gusto ng Panginoon na makapagsisi ang bawat isa po sa atin. Para yung kasalanan po natin sa langit ay mapawid ng ating pong Panginoon.
So, kaya sabi niya po sa Psalms 139 verse 23 and 24, ito po yung isa sa nais ng Panginoon at nawa maging sa puso't isip na bawat isa po sa atin. O ito po yung atin pong laging itutulog sa ating pong Panginoon. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked ways in me, and lead me in the way everlasting. So ngayon po yung panahon na kung saan saliksikin natin yung ating pong sarili. Ngayon yung panahon na kung saan sinasabi natin yung ating sarili. Tingnan natin kung may mga bagay ba tayo na nagagawa at hindi ka lumutugod sa harap ng ating pong Panginoon. Ngayon yung panahon na kung saan baguhin na natin yung ating pong buhay. Dahil lahat tayo dadaan sa paghatol ng ating pong Panginoon. At ngayon, nakita natin na sinabi ng anghel dun sa Revelation 14 verse 7 na ang paghatol ng Panginoon ay ano po sabi dyan? Balikan natin. For the hour of his judgment is yan po, sabi dyan. For the hour of his judgment is come. So, dumating na ang panahon ng paghatol ng Panginoon, kaya ang bawat isa po sa atin ay gusto ng Panginoon na siya sa atin natin yung ating sarili. Tingnan natin yung ating pong ginagawa. Mabuti pa sa harap ng ating Panginoon. Para po hindi sayang yung ating pong pananampalataya na meron tayo at yung ating pong paglilingkod sa harap ng ating pong Panginoon. So ngayon po ay nagsama sa ating lahat at nawa pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pong pag-aaral. Nawa ay linilimiin natin yung dalangin ni Haring David sa bawat isa po sa atin. Ano po? Nang sa gayon, bago po tayo katulad ng ating pong Panginoon, ay ano po? Makita ng Panginoon na sa pangalan natin ay malinis at walang kasalanan. So yan po yung gusto ng Panginoon na atin pong maitatak sa ating pong puso't isip kung bakit niya ibinigay ang mensahe na ito sa bawat isa po sa atin. Muli magandang umaga po sa ating lahat at isa. Amen. May hapon sa tanan o happy Sabbath. So, mo niya ang continuation sa ato ang first angel. Una, sa ito, fear God and give glory to Him and worship Him that For the hour of judgment is come. sa ito ang una, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of water. So, manatagan niya sa fear God, tapos give glory o judgment. So, karon na napunta diri sa worship. So, diri sa worship, ang pabutang diri is kung kinsa ang ato ang Diyos nga atong pagasimbahon o pila jud ka Diyos ang ato ang simbahon o unsa nga adlaw ang ato ang pagasimbahon. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Matthew 24:14. So, nga kinahanglan nga i-preach ang gospel para magabot na ang atuang Ginoo. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people, saying with a loud voice, Fear God, and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth, and the sea, and the fountains of water. So, diri ato ang pagatunan kung kinsa magining him nga naa diri sa Revelation 14 verse 7. Who should we worship? So, wala lang ako na-upload diri sa slides kay wala na ko signal, wala na ko siya na-edit. So, ingon dito sa John 17 verse 3,
And this is life eternal, that they might know That they might know that they might know Him, the only true God, Jesus Christ, whom Thou hast sent. So, but the hour cometh, and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. John 4 verse 23. So, isa tong isa ka Diyos, so ang Father. Pero usahay, naikaingon nga, duha daw ang, duha ang Diyos, which is ang Son ug ang Father nga, ginaingon nila is equal. Pero, dili sila equal. Yes, namana ni Jesus or namana sa anak kung sa itong naa sa iyang amahan, pero dili ginaingon nga pareha na sila. So, ang atong ginasimba jud is ang Father through Jesus Christ. So, pinaagi jud sa iyahang anak. God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Ephesians 3 verse 14. So, isa to, ang isa nga Diyos nga atong ginasimba is mao ang Father nga pinaagi sa iyahang anak. Kita maluwas, pinaagi sa iyahang anak. In Revelation 4 verse 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. So, gihimo ning kalibutan pinaagi sa iyahang anak. So, tanan nga binuhat diri sa kalibutan is pinaagi dyan na siya sa anak, di ba? Kita maluwas pinaagi sa anak, nahimo ning kalibutan pinaagi sa iyahang anak. Wala gingon dito nga kita maluwas tungod sa iyahang anak. Ang gingon nito, kita maluwas pinaagi sa iyahang anak. So muna ang pasabot dito sa worship Him. Wala man sila nag-ingon dito, wala man nag-ingon ang Bible nga worship them. Kundi ang gingon dito, worship Him, which is the Father through Jesus Christ. Declare His glory among the heathen, His marvelous works among all nations. For great is the Lord, and greatly to be praised. He also is to be feared above all gods. If more praising of we were engaged in now, hope and courage and faith would steadily increase, and would not strengthen the hands of valiant soldiers who today are standing in defense of truth. So, Prophets and Kings 202, paragraph 1. Kung wala isa nga nag-engage sa ato karon, so sa karon tali kita mag-engage sa ato ang Ginoo para makakuha ta og hope og courage og faith sa iya kay naaman ang Ginoo nga mutabang sa ato para magdepensa kay man diri and would not strengthen the hands of valiant soldiers who today are standing in defense of truth. Kung kita naalang sa kamatuoran, ang Ginoo anda magatabang sa ato bisag unsa pa nga mga ways of doctrine, pero kung nasa imo ang kamatuoran o gigulitan gini mo ang prinsipyo nga tama, dili jud ka mawala. Isaiah 45:18, For thus saith the Lord that created the heavens, God Himself that formed the earth and made it, He hath established it. He created not in vain, He formed it to be inhabited. I am the Lord, and there is none else. So, makita nato dirano nga, pero may ginato na mabasa nga, isa na jud ang Ginoo. Bisag asa nimo na nga Bible verse, bisag asa nimo na nga, bisag usa nga libro imong makita, isa ra jud ka Diyos imong mabasa. Bisag sa SOP, wala kay makita dito nga duha ka Diyos. Kundi ang ginaingon dito, isa ra jud, which is the Father. Remember now thy Creator. So, in the beginning, God created the heaven and the earth. So, gihimo ang kalibutan, no? Pinagi ni Kristo. Gihimo niya ng kalibutan. So, kinahanglan nga hinumdumo nato kung kinsa ang nagbuhat aning kalibutan. Aron
aron natong pagasimbahon siya. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. So after the creation, what did he do? So pagkahuman sa creation, unsa man ang gibuhat ni Kristo. Thus the heaven and the earth were finished, all the host of them. And on the seventh day, God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. So makita natin dito nga, bisag ang Ginoo nagapahulay gid siya sa adlaw nga Sabado. Nagapahulay gid siya sa ikapito nga adlaw. Kay mao man na ang gihimo nga commandments sa amahan nga pagasundo nato nga kinahanglan sa ikapito nga adlaw kita magpahulay, kita magasimba sa iyahang ngalan. And he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. So unsa daw? Ang Sabbath gihimo para sa tawo, dili ang tawo para sa Sabado. Therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath. So, salita sa Sabbath. So, masalin siya diri sa worship kay mo man ang atong adlaw nga ginasimba. Kung mo man ang atong mo man ang adlaw kita nagasimba dahil atong ginasimba. Exodus 20 verse 10. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. In Hebrews 4:4, for he spake in a certain place on the seventh day on this wise, and God did rest the seventh day from all his work. So makita nato no tanan nga verses nga ang Ginoo is nagpahuway jud siya sa ikapito nga adlaw. So kita pod magpahuway pud ta sa ikapito nga adlaw. And he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Luke 4:16. So pamilya na siya mabasa no nga ang Ginoo nagasimba jud siya sa adlaw nga Sabado. Ingon diri sa Isaiah 58 verse 13, if thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord honorable, and shalt honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words. So, kinahanglan sa adlaw nga Sabado, mawala ng atoang kanang pleasure thing, kanang atong ginahimo sa sudlod sa unong kaadlaw. So, imagine gani, tagaan gani tag-unong kaadlaw sa atoang Ginoo, tapos isang kaadlaw na lang gani nang iyahak kawatan pa jud nimo. So, di lang man buot pasabot nga kay nagimo kag mga usa nga bagay nga mga butang dira isa ra imo ang nalapas tanan na dira nalapas na nimo kay halimbawa naglapas ka sa Sabado subot pasabot nagkawat pud ka sa adlaw sa Ginoo sunod ana na kay Diyos-Diyosan kay mas giuna man to nimo tong imong pleasure kaysa sa Ginoo sunod ana tanan na connection na siya nga pag gisa-gisa lang na ka isa lang na sa commandment sa Ginoo imong nalapas tanan na nalapas na bisag sa sulod sa unong kaadlaw gihimo nimo na tanan nga wala ka naglapas sa iyahang commandments pero pag agod sa adlaw sa Sabado naglapas ka wala ra gyapon toy pulos tanan ang imong gibuhat sa sulod sa isa ka semana. If you keep my commandments, you shall abide in my law, even as I have kept my father's commandment and abide in his law. So, kung ato ang lang pagasundon ang commandments sa ato ang Ginoo, so kita makaabide sa iyahang law. He that saith he abideth in him ought himself also to walk even as he walked. 1 John 2 verse 6. So kung kinsa man tong follower or kinsa man tong tagsunod sa Ginoo kung paunsa siya maglakaw,
So, ingana po ta maglakaw. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. So, kita kay nakabalo naman ta sa kasugan sa Ginoo, kabalo man ta kung sa iyang mga balaod, pero kung kanang mga balaod o kanang mga kasuguan, dili nato pagasundon sa daw ta, kita isa ka tikalon. Kay nanagani sa ato ang kamatuoran, pero wala pa dyan nato ginabuhi. Kinahanglan kung usa na sa ato ang kamatuoran, ato ang ginang i-apply nato na sa ato ang kinabuhi. Para dilitay nun nga tikalon. Ezekiel 20 verse 20, And hallow my Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. So, kung sa daw ang Sabbath, di lang siya ingon nga basta-basta nga muna atong adlaw sa pagsimba. So, mo po na siya ang sign nga kita isa sa mga follower ni Kristo. Di ba, pag abot sa ulahi nga panahon, mo na ang mahimong patik sa tuwa, nga kita mailhan, nga kita anak sa Diyos, nga kita nagasunod sa Diyos. Pero kung wala na ang patik sa tuwa, so, huwag masabot, dili ta followers sang Ginoo. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men, so he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. So, sa daw, hingon dali, nga kung kinsa itong nagalapas or nagabreak sa commandments sa Ginoo o nagatudlo siya sa ubang tao, sa daw to, he shall be called the least the kingdom of heaven. Pero kung kinsa daw itong nagatudlo o nagabuhat sa kamatuoran nga iyang gitudlo, mahimo siya nga, matawag siya nga, great in the kingdom of heaven. So, kita gusto, but yun nato day nga, ingnon ta nga tikalon. So, tanang man ta, diba, dili ta gusto ngayon nga tikalon. So, kinahanglan nga, kinabuhi nato ang mga kamatuoran nga naa sa ato. Although nga, lisod jud siya sa una, pero pinagi sa tabang sa ato ang Ginoo, kita gyud overcome ang tanan. Kita gyud pud mahimong perfect. My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. So blessed daw itong mga tao nga nagsunod sa iyang kamatuoran or naghimo sa nagsunod sa balaod sa ato ang Ginoo kay naa sila katungo dito sa Tree of Life ug sila makasulod sa gate sa city or gate sa langit. So, mao ni siya ang summary sugod dito sa fear God o sa give glory. How many gods should we fear? Thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. So, pila daw to ka Diyos ang atong hadlukan? Isa. Kay bisan gani ang mga diablo, ang mga demonyo nagatuo sa isa nga Diyos o sila nahadlok po. Mag-ingon na sa Deuteronomy 6:4 na naara joy isa ka Ginoo. So sa give glory, sa 1 Corinthians 10:31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So, mura to tanan log may hapon sa to ang tanan.
Daghan kayong salamat, Sister Sweet Pederes, sa imong pag-continue o discuss sa atong first angel's message. O karon, na naman dito ay background aning three angels message no, o kung sa ang na-address sa mensahe sa unang nga anghel. O karon i-discuss sa ato ni Sweet ko. Pagkapakatarihan i-discuss is synopsis sa first angel's message about sa worship hymn. Which is, nasayra nato kung pila ka Diyos ang ato ang dapat simbahon o kinsa ang inyong dito nga worship hymn. So,